So yan, part 2 po ito, class. Part 2 ito ng ating lesson 1. So natapos tayo kay Saint Augustine. So ngayon naman ay kay Rene. So paano ba natin ipo-pronounce ang pangalan niya? Wait lang ah. So yan, si Rene. Hindi siya Rene Descartes. So ipo-pronounce natin siya as Rene Descartes. Rene Descartes. So he is known as the father of modern philosophy. So, one of the rationalist philosophers of Europe. So, ayan. Siya po yung nag-introduce ng Cartesian method and siya rin ang nag-imbento ng analytic geometry. So, alam ko maraming may favorite sa inyo niyan, ano? So, another, he believed that philosophy should progress from simple ideas to complex ideas. So, sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung meron kay Rene. Tapos mamaya, ikukwento ko sa inyo in a lighter term. He believed that to doubt is to think. So, ayan, kung makikita nyo yung kanyang sikat siya sa linya niyang ito. I think, therefore I am. So, ano kaya ang ibig sabihin yan? So, ayan. So, naniniwala siya na ang atin daw katawan ay it is like a machine that is controlled by the will and aided by the mind. So, ang pinaka-focus kasi ni Rene ay yung mind talaga. So, kung i-compare mo siya sa ibang philosopher, di ba? May ibang philosopher na iba't iba yung pinanggagalingan or they believe in God pa rin. Ayan, like kay Saint Augustine. So, ang pinaka-sentro ng philosophy kasi ni Descartes ay yung mind. So, ayan. So, si Rene kasi, naniniwala siya. Sige, pakita ko muna sa inyo yung itsura niya. So, naniniwala siya na he believes that misconceptions, ano ba yung mga misconceptions like war, rally, ayan, lahat ng kaguluhan ay nangyayari dahil sa maling idea, sa wrong idea, yung mga maling kaisipan. Pwedeng dahil din sa misusing of mind, sa maling paggamit ng pag-iisip nga, So, nagiging cause siya ng confusion and bad definition. So, kilala rin si Rene sa method of doubt. So, class, ito lang muna yung nilagay ko kasi nga, masyadong malawak yung kanyang philosophy, no? So, mapapansin nyo, dun sa reference na binigay ko sa inyo ay, ito lang halos din yung naandun. So, yan. Ano pa, siya ay kilala dun sa method of doubt. So, for example, ay merong pagsabing doubt, 'di ba? Parang lagi niyang pinag-iisipan yung isang bagay, though hindi naman gano'n kalalim or dapat pagtuunan yung ng focus yung isang bagay. Lagi siyang nagda-doubt. Bakit? Kasi nga gano'n niya kagusto practicein yung pag-iisip. So for example, merong big problem or kahit hindi naman talagang gano'ng kalaking problema. So, kilala siya dun nga sa method of doubt and then parang china-chunk niya or hinahati-hati niya, hinihimay-himay niya yung ah, yung lahat ng details dun sa particular na problem. So, hinihimay-himay niya para masagot ang problem or yung bagay na pinagsimulan ng kanyang doubt. So, the more the person is doubting, for him mas nagda-doubt ang tao, then naniniwala siya na ang taong iyon ay mas mag-iisip. Sabagay kung tutuusin nga naman kasi may mga tao na hindi na lang nagda-doubt, pagod mag-isip, pagod na lang na maging
ano bang tawag dun, yung parang mausisa sa mga bagay-bagay. So, hindi sila gano'n hindi sila kagaya ni Rene na, halos lahat ng bagay, lahat ng issue ay iniisip niya. Kaya nga siguro siya na sumikat dun sa tagline niya na, "I think, therefore I am," or yung sa kanyang philosophy nga na 'yan. So ano pa, compared to other philosophers, so sino ba si Rene. So, yung iba kasing philosopher nga gaya nga ng sabi ko kanina, naniniwala sila sa existence of God. So si Rene, mas naniniwala siya sa mga logical reasoning. So 'pag sabing, kasi 'di ba 'pag naniniwala ka siyempre kay God, puwede puwede siyang magtanong kasi nga nagda-doubt siya, eh, puwede niyang tanungin, "Paano mo naman nasabi na may God?" 'Di ba? Eh, hindi nga siya nakikita. So ano siya, yun nga, logical reasoning and rational thinker itong si Rene. In this world that is full of uncertainty and doubts, one thing is for sure. So, sa kabila, sa lahat ng nangyayari dito sa mundo na punong-puno daw ng uncertainty, punong-puno ng doubt, isa lang yung sigurado siya. Sigurado siya na siya ay thinking thing. Kasi nga, 'pag nag-doubt siya, nag-iisip siya. At dahil nag-isip siya, naniniwala siya na nag-e-exist siya. Ano, so um, medyo hindi gano'n ka-concrete or, kadali i-explain itong kay Rene kasi ang mga pinanggalingan ng kanyang philosophy ay, medyo kakaiba. Ano, so puwede kayong kasi may nahahanap din ako or may na-search din ako mga article na parang nagsimula yung kanyang pag-iisip na kagaya nito, sa kanyang panaginip. Actually nanaginip siya. Tapos sa panaginip niyang iyon, parang dun niya na-realize na paano mo malalaman na totoo yung isang bagay. Kasi 'di ba 'pag sa panaginip, hindi tayo aware kung totoo bang nangyayari yun, kung ikaw ba talaga ay nasa mismong situation, 'di ba? So doon pa lang nagsimula ng mag-doubt si Rene. Paano kaya yun? Pero ang isang bagay ang sigurado siya, kung managinip man siya or totoo man or nasa totoong mundo man siya, ang isang, bagay lang ang sigurado siya, nag-iisip pa rin siya. Kahit nananaginip siya, kahit nasa totoong mundo siya, ang isa lang naisip niya buhay siya at dahil buhay siya ay nakakapag-isip siya. Oh, 'di ba? Kakaiba ang mga, pangangatwiran ni Rene Descartes. Ano pa, ang human daw or yung person is composed of two parts. So, naniniwala si Descartes, yung, kanyang philosophy nga is, compose ang tao ng two parts. So, yung una is yung material body. So, 'pag material body, ito yung tangible body natin, yung nahahawakan natin. And then, yung second part is the non-material mind. So, medyo ano siya 'no, kabaliktaran siya. Kung kanina nahahawakan natin itong material body natin, so itong mind naman is non-material at, 'pag sabi kasing non-material mind, dito nagmumula yung ating, thinking. Dito tayo nag-iisip, 'yan, imagining, nag-a-analyze tayo. So, dito nagmumula yung ating mga ideas, ano. While sa material body naman, dinescribe niya ang ating material body, as yun nga, tangible and, can make movements and may shape, 'di ba? So, wala namang shape ang non-material mind. So, he considers human mind as his soul. And the mind or yung soul daw ay superior. Superior siya sa katawan. So, kung papipiliin siya kung material body or non-material mind, so naniniwala siya na yung mind nga yung superior kesa dun sa body. Kasi nga, siguro dahil naisip niya nga na, yung mind is the one who instructs the body to move. So, para sa kanya, it is the mind na nag-iisip, nag-i-imagine, nag-a-analyze, nagpaplano. Ito yung mind na,
naniniwala siya ito yung dahilan at ito yung nagiging dahilan bakit tayo tao. It is the mind that makes us humans. So for him, ang mind ay ang real self. Real self. Okay? So ayan, tapos tayo kay Rene. So next, si John Locke. John Locke. So sino ba siya? So si John Locke ay his interest is on the workings of the human mind, particularly the acquisition of knowledge. So, paano ba nakakapag-acquire ng knowledge ang isang tao? So, eto bakit ko nga ba siya tinawag na kontra kay ano? Yan, if mare-recall nyo, may mga philosopher na ina-associate or itinutumbas ang self. Like, sabi ko nga kanina kay Rene, di ba? So, sabi niya ay, ang real self ay yung katumbas ng mind. So, ano kaya dito kay, ay iba pala to, contrary pa rin pala to kay Descartes, no? So, he believed that knowledge results from ideas produced. So, naniniwala ba kayo na sa philosophy ni John Locke na ang knowledge daw ay nagre-resulta sa ideas or objects na na-experience natin. So, paano kaya yun? Ayan. The process involves two forms. Actually, bago ka magkaroon kasi ng knowledge, according to him, according to John, bago ka magkaroon ng knowledge, ito ay resulta ng experience mo sa object. Naniniwala ba kayo nun? Ma'am, hindi po yata. Parang feeling ko may knowledge na ako pagkapanganak ko pa lang. Feeling ko, ma'am, knowledgeable na ako. So, kung ganun ang paniniwala mo sa sarili mo, edi contrary or salungat ito sa philosophy ni John Locke. Ano? Kasi nga, ayan, nagbigay siya ng dalawang form. So, una, yung sensation at pangalawa is yung reflection. So, paano ba pag sinabing sensation? It is wherein objects are experienced through the senses. So, pag sinabing senses, ayan, pwedeng naririnig natin, hearing, smell, taste, touch, vision. So, lahat ng mga naririnig, naaamoy, nalalasahan, nahawakan at nakikita natin. So, ito yung sa sensation. So, next naman is yung sa reflection. So, by which the mind looks at the objects that were experienced to discover relationships that may exist between them. Ma'am, hindi ko talaga masyado mapag-ugnay itong dalawa. Ano po ba kaugnayan ng sensation at ng reflection? So, naniniwala nga siya na bago tayo magkaroon ng knowledge sa isang bagay, kailangan ito ay na-experience muna ng isa, kahit isa dito sa nakikita niyo yung senses natin, ano. So, isa sa mga example ko ditong nilagay kanina is, halimbawa, ikaw ay bata ka pa lang, siyempre ang mga bata wala pa naman niyang alam, 'di ba? Lalo na yung talagang, nagsisimula pa lang maglakad, ayan, or yung mga, basta yung mga bata pa talaga. So, um halimbawa sila'y napasok, though hindi naman nila alam na nakakapaso ang apoy, pero dahil nga na-experience na nila na, nakakapagbigay pala ng pain yung paglapit sa apoy at paglalagay ng kamay sa apoy. And then nagkakaroon na sila ng knowledge na, ay ano pala yun, ang bagay pa lang yun ay nakakapanakit, 'di ba? So, dun pa lang nagkaroon na ng knowledge. Nage-gets ba? 'Pag may tanong mag-comment lang or mag-comment lang dun sa video or sa, FB group natin. So, isa pang example para mapag-ugnay natin itong sensation at reflection. So, for example, kumain ka ng durian. Siyempre, anong una mong mano-notice diyan? Yung amoy ng durian. So, next time na ma-encounter or makakita ka ng durian,
you already have the knowledge about it. So, alam mo na yung amoy, alam mo na yung appearance niya, yung texture niya, at alam mo na yung lasa, 'di ba? So, in the first place naman kasi, um, wala ka naman talagang knowledge sa isang bagay unless na, magkaroon ka ng experience with that particular object. So, kagaya nga kanina sa apoy, kagaya naman ngayon sa durian, so nag-acquire ka na ng knowledge. Kukuha ba? So, next. So, ayan. Yan ang nilalaban ni John Locke. So, he contended that ideas are not innate, but rather the mind at birth is a tabula rasa. So, ang filosofiya niya nga ay ang idea daw, ang karunungan at ang kaalaman daw ng tao is hindi innate. Pag sabing innate, ibig sabihin, ito yung inborn, meron ka na nito. Mag-effort ka man or hindi, meron ka na nito. So, naniniwala siya na hindi innate itong ideas. No? Kasi nga, for him, mind ng tao ay tabula rasa or blank state. Paano ba pagsabing blank state? So, gaya ng nilagay ko dyan na image, ayan, blanko yung nakalagay sa papel. So, naniniwala siya na ang mga bata kapag isinisilang is ganyan. Wala pa siyempreng alam. Ano, like a blank canvas. So, inihahalin tulad ang mind ng tao, inihahalin tulad siya ni John Locke sa isang canvas kung saan habang lumalaki na, siyempre dala-dala niya na yung experiences, 'di ba? Yung mga bata, um, 'pag 'yan nagsimula ng lumabas ng bahay, siyempre andun na, magkakaroon na siya ng mga kalaro at ng ibang tao, hindi lang mga magulang niya ang puwede niya makita. So, through, uh, his observation, experimentation sa kanyang puwedeng sa mga na-encounter niya sa kanyang friends, ayan, sa family, sa environment, puwedeng sa school, ayan. So, nakakapag-acquire na siya ng idea. So, para siyang, dahil nga blank state pa siya or nung simula, nagsisimula pa lang siya na, maglagay ng mga experiences at ng knowledge habang siya ay tumatanda or lumalaki, ano. So, ayan, you are a blank state that must be written on with the chalk of experience. Ano pa? Nothing exists in the mind that was not first in the senses. Walang nag-e-exist sa ating isipan na hindi nagamit muna ang ating senses. Do you agree? So, na-acquire natin daw ito through our sensation. Sabagay, ano, may point naman talaga. So, kung alam mo halimbawa na nakakamatay kung ikaw ay maiipit ng sasakyan, siyempre magkakaroon ka ng knowledge na, "Ay dapat pala sa tabi lang ako dumadaan." So, lahat ng ating na-experience kahit sa buhay natin ngayon, as in, ngayong araw na 'to. So, iyon ay dahil nagkaroon tayo ng experience with, yung dating pang panahon na involve yung ating senses. Ano pa? So, ayan, everything in our mind was experienced before using our senses nga. So, ayan. Okay, wait lang yan. So, yun, for him, yung little experiences nga daw natin, yung little experiences natin, yun yung magagamit natin o yung mga details, maliliit na details na yon ay yung magiging, 'pag napagsama-sama, yun yung magiging simple ideas. Ulitin ko, yung little experiences natin, maliliit na detalye lang ito, pero kapag napagsama-sama, ito ay magiging isang simple idea. Simple ideas naman 'pag napagsama-sama, ito yung magiging raw materials ng tao kung saan puwede na mag-start ang pag-a-acquire ng knowledge. So, gano'n siya, little experiences, simple ideas, and then, makapag-acquire ng knowledge. So, 'yan, maliit na details, reflection pa rin sa
senses. So, ayan. Actually, dagdag lang naman 'to. 3 laws according to John Locke: law of opinion, civil law, and divine law. So, ano ba 'pag sinabing law of opinion? Where actions that are praiseworthy are called virtues. So, naniniwala siya dito sa tatlong 'to na, kung mapapansin niyo dun sa sinend ko nga sa inyo, moral good depends on conformity or non-conformity of a person's behavior towards some law. So, ito ay ano pa rin siya ha, kadugtong pa rin siya nung philosophy nga niya na, ah, lahat ng ito, lahat ng law kapaloob dito sa tatlong ito is, connected pa rin dun sa ating senses na, na-acquire, na-experience natin before ha. Huwag kayong malilito. So, yan lahat daw ng actions na maganda, lahat ng actions na kapuri-puri ay tinatawag na virtue. And siyempre kapag ang kabaliktaran ng virtue ay yung vice. Yung mga actions na bad, actions na hindi katanggap-tanggap, actions na puwedeng, um, nakakasira sa kapwa-tao. Law of opinion. And next, civil law, where right actions are enforced by people in authority like courts and police. Civil law, and last, divine law, set by God and the actions of man, deemed to be the true law for human behavior. Eternally true, ayan. So, yung tatlong yan is connected pa rin ha. Pakibasa nyo na lang yung page 12. And pag may tanong, edi comment lang ulit ha. So, tapos na tayo kay John Locke. So, next naman si David Hume. So, ayan. Sino ba siya? So, dito sa ating presentation ay hindi ko na nilagay kung saan sila nag-aral, sino ang kanilang mga magulang, ano. So, at that time, he was enrolled at the university. Pero yan lang muna ang mga simple details na nilagay ko. Pero yung sasabihin mong buong details ng pag-aaral ni David Hume, edi pakitingnan nyo na lang sa reference na binigay ko sa inyo. So, he lost his faith. Bakit kaya? So, for him, bakit kaya siya nawalan ng faith? So, makikita natin mamaya. He never again entertained any belief in religion. Okay. So, at the beginning of his philosophy, he relied on the scientific method, believing that it could analyze human nature and explain the workings of the mind. So, siya, hindi siya, sabi nga dito, di ba, he lost his faith. So, mas nagre-rely siya or mas nagiging feeling niya mas acceptable itong ginagamit niyang scientific method. So, una, ask a question, gather information, form a hypothesis, test it, and then share the results. So, yan yung parang pumapasok dyan yung kanyang philosophy. So, he discovered the limitations of the mind and his optimism turned into skepticism. So, si David Hume kasi, for him, there is no such thing as a self. So, yung iba, di ba, may mga tinatawag tayo yung real self, true self, ayan, may mga philosopher na naniniwala sa ganun. So, for David Hume kasi, if mare-recall nyo, di ba, may mga philosopher nga na ina-associate yung self sa, depende na sa kanilang paniniwala. But, kay David nga, kasi dati 'di ba naniniwala sila Plato, si Aristotle sa soul, si Rene ay sa mind. So, parang nakakaintriga naman na bakit si David ang parang sa lahat ng philosopher ay hindi naniniwala dun sa self. So, for him, yung mga term daw na soul, yung mind, yung self na ginamit ng mga diniscuss kong unang philosopher sa inyo,
For David ay meaningless lang yung mga words na nababanggit sa philosophy ng iba't ibang philosopher. So, bakit kaya? So, ayan, the mind receives materials from the senses and calls it perceptions. So, parang same lang din naman ito halos dun sa application ng um, experiences na nangyari or na-acquire natin through our senses dun sa philosophy ni John Locke. Ano? So, ayan, impressions and ideas. Actually, may mga philosopher kasi na um, medyo nagtutugma yung kanilang paniniwala pero hindi ibig sabihin nun ay same na sila ng philosophy. May iba pa rin na medyo contradicting dun sa philosophy ng iba. Ano. So, ayan. Halos same lang din, ideas. Parang yung kanina, paano nagkakaroon ng idea. So, recollection, pinagsama-samang yung mga impression, yung mga nakita, narinig, naamoy, nalasahan, at nahawakan. So, dun pa lang nakakapag-form ng ideas. So, halos lang din, same lang din siya, For him, ang soul daw ay, medyo nagkontradikto kasi sabi niya, di ba, kanina, hindi siya naniniwala dun sa mga self-self. Pero, for him, ang soul ay, ang term niya dito ay yung the self. Kumbaga, ang tao kasi, di ba, hindi lang composed ng body, yung soul, ang dami pa ring philosopher na naniniwala na ang katawan ng tao ay may soul. At ito yung parang pinakatotoong tao para kay Hume. Kasi kung papansin nyo, di ba kina Rene kanina, mind ang pinaka-center ng filosofiya niya. So, dito ay soul. For Hume, there is no permanent or unchanging self. So, saglit lang din tayo kay Hume kasi halos lang din siya, similar lang din siya kay John. Okay, next, Immanuel Kant. So, sino ba siya? Although he stayed away from church, he was deeply spiritual. Kant argued that the mind is not just a passive receiver, a receiver of sense experience, but rather actively participates in knowing the objects it experiences. So, kanina, di ba, parang passive receiver ng sense, passive receiver lang, yung senses nga natin para mag-acquire ng experiences. So, naniniwala naman si Kant na nagpa-participate actively ang ating senses in knowing the objects it experiences. So, hindi lang siya basta nagre-receive. In the matter of God, he stated that the kingdom of God is within man. Kasama ng tao ang kingdom nga daw ni Lord. So, malalaman natin, medyo spiritual naman talaga to si Kant, God is manifested in people's lives. Therefore, it is man's duty to move towards perfection. So, lahat ng gagawin ng tao ay dahil nga naniniwala siya na nagmamanifest si God sa buhay ng bawat isa. So, naniniwala siya na duty ng isang tao na kumilos ng tama, kumilos ng naayon sa kagustuhan ni God. So, naalala ko si Kant nga pala ay, syempre, siya yung proponent ng Kantianism, Kant ethics. People should always see duty as a divine command. So, ito kasi, isa sa mga na-encounter ko kasi dito kay Kant sa pilosopiya niya nga. Is hangga't kaya niyang tumulong, hangga't kaya niyang, kasi pag ibang tao tumutulong lang halimbawa sa mga mayayaman, ayan, kilala mo lang yung mga kaibigan mo. So, si Kant kasi is kilala siya kahit doon sa mga
proponent niya nga na dapat kung tutulong ka, hindi lang yun sa dun sa mga may power lang, hindi dahil responsibilidad mo lang. So, um, meron siyang mga meron siya kasi mga sinusulat naman, though hindi naman 'to, pumapasok dito sa understanding the self, pero, ilan lang 'to sa sumusuporta kung sino ba talaga si Immanuel Kant. Next, Sigmund Freud. So, familiar ba kayo kay Sigmund Freud? So, feeling ko ay magiging familiar dito ang mga estudyante kong eduk. Familiar ba kayo sa kanya? So yan, he is an Austrian neurologist, one of the pioneering figures in the field of psychology. Actually, kilala siya sa psychodynamic theory. So, may mga ibang theory pa siya, psychoanalytic, ayan. It tells that the workings of the mind or one's mental life impacts strongly on the body, resulting in either emotional stability or psychological dysfunction. So, ano bang ibig sabihin nito? So, naniniwala siya na yung nangyayari sa ating mind, syempre, ay may impact pa rin sa ating katawan. Pwedeng sa ating kilos, di ba? So, sa ating, yan nga, sabi niya nga, emotional stability. So, kung paano tayo magre-react sa isang bagay. So, um, nandun yan nagsisimula muna yan, syempre, sa mind. So, ayan. Para mas madali niyo siyang maintindihan, actually humanap ako ng video na may, konting animation lang ng, konti lang para mas maunawaan ninyo kung sino ba si Sigmund Freud. So, iba yung spelling dito 'no, may E yung Sigmund Freud niya. Pero ayan, kung makikita niyo, learn my test, puwede niyo siyang i-search. So, kilala si Sigmund Freud dito sa kanyang, ginamit na iceberg. So, ano bang meron dito sa iceberg na 'to? Anong unang pumapasok sa isip niyo kapag nakakakita kayo ng iceberg na 'yan? So, structures of the mind, first, the id, ego, and superego. So, kung papansin niyo 'di ba ang iceberg kung makikita niyo siya, maliit yung taas, pero yung nakalutang, pero yung nasa ibaba niyan ay napakalaki. Ano? So, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ay, nakalagay diyan yung sa taas yung conscious at yung sa baba, unconscious. Sa pinakailalim ay yung id, gitna, superego, and ego. So, ano kaya ang ibig sabihin niyan? The tip of the iceberg represents conscious awareness. Pag sinabing conscious awareness, ito yung meron tayong kamalayan. May kamalayan ang tao. The tip of the iceberg characterizes the person as he deals with his external world. So, kung pag sabing external world, ito yung pwedeng sa environment nga natin. So, ano ba yung paano daw nagdi-deal ang isang tao? Pwedeng sa kanyang, sa school, sa work, sa family. The person's observable behavior is controlled by the workings of his unconscious or yung subconscious mind. So, yung behavior nga daw ng tao, yung mga nakikita mong ikinikilos ng tao na classmate mo, ikaw mismo, ay control daw ng workings ng unconscious mind. So, ano bang meron sa unconscious mind? Freud further explained that the subconscious serves as repository of past experiences. So, pag sabing repository, ito yung imbakan ng mga past experiences. Ayan, yung mga memories mo, pwedeng yung mga nung bata ka, and, at yung fantasies and urges. So, paano ba pag sinabing repressed memories?
If you have a repressed childhood memory, you may find yourself feeling triggered or having strong emotional reactions to people who remind you of previous negative experiences. So, according yan sa family therapist, Jordan Johnson. So, pag sabi kasing repressed memories, ito yung mga naging memories mo from the past. Pwedeng ito yung pwedeng traumatic. Ayan. Pwedeng naka-experience ka before na ikaw ay binubugbog, ikaw ay binubuli, or pwedeng nalagay ka sa isang situation na hanggang ngayon ay napagtato-trauma ang tao. Kahit na matagal ng panahon yun, parang nagtitrigger pa rin yun kapag naharap ka sa same situation din. So, ayan, signs of repressed memories. First, actually 8 ito. 8 ito, and nakita ko lang siya sa, siguro send ko na lang din yung link. 8 ito, pero yung 3 lang muna ang nilagay ko. So, una, you have strong reactions to certain people. Next, specific places or situations freak you out. So, nilagay ko diyang example yung claustrophobia. So, di ba may mga ilan sa atin na parang takot sa mga masisikip na lugar. Di ba parang nagpapanik sila kapag halimbawa na-stuck sila sa elevator, ganyan. So, possible na nung kabataan nila is kinukulong halimbawa sila sa cabinet. So, yun yung mga nagti-trigger sa, kumbaga, ito yung isa sa mga repressed memories mo nga. Tapos, nati-trigger lang sa current situation mo. Ano pa? Next, it's difficult to control your emotions. Actually, may nakalagay pa kasi dito sa signs of repressed memories yung parang magagalitin ka. So, hindi ko na rin siya nilagay kasi nga, parang pumapasok na rin naman siya dito sa 3, it's difficult to control your emotions. So, di ba kung papansin nyo, may mga tao na sobrang bilis magalit, sobrang bilis mayamot, napakaiksi ng pasensya. So, ito ay senyales na meron kang repressed memories. May memories ka from the past na pwedeng, syempre, hindi mo naman kaagad-agad, ano yun, parang mapapakawalan yun sa sarili mo kasi nga, traumatic yung experience na yun. So, ayan. Next, id. Yung kanina, di ba? Ano bang kanina? Id, ego, super ego. So, balikan natin itong structures of the mind na ni Sigmund Freud. Id. Pag sabing id, it is the structure that is primarily based on the pleasure principle. So, paano ba pag sabing pleasure? So, nilagay ko dyan food. So, syempre, ang pleasure ng tao is food. Naghahanap tayo ng anything na pwedeng mag-comfort sa atin at yung pangangailangan ng ating katawan. Tayo nagugutom, nauuhaw. So, it also represents our most animalistic urges, like the desire for food and sex. The id seeks instant gratification for our wants and needs. If these needs or wants are not met, a person can become tense, anxious, or angry. So, di ba sabi ko nga kanina, nakalagay dito kanina is, it also represents our most animalistic urges. So, di ba kapag ang tao ay gutom, talaga namang nagagalit, ano pa, mainit ang ulo, talagang hindi mo makakausap ng ayos, di ba? So, pag hindi mo na ibigay itong kailangan ng tao, yung pleasure mo nga, pwede itong magresulta sa, ayan, pwede mainis ka nga, magalit, ma-tense. So, isa pang example para mas maunawaan natin, ano ba ang id? Id, ayan, example. Example natin, siya si Joanne. Si Joanne ay sobrang uhaw na. So, sabi dyan, rather than waiting for the server to refill her glass of water,
She reached across the table and drank from Mr. John's glass of water. So, uhaw na daw itong si Joanne. So, sa halip na antayin niya yung waiter o yung magse-serve para ah, i-refill yung kanyang baso ng tubig, ang ginawa niya, pumunta siya doon sa table ni Mr. John at ininom niya yung tubig ni Mr. John. So, yun yung sample ng id. So, kayo ba, kaya niyo bang gawin yun? Kapag kayo nagugutom, tapos nakita niyo yung classmate niyo, ang gagawin niyo na lang, halimbawa, kukunin mo sa bag niya. Ma'am, nagugutom ako eh. Yun talaga yung need ng katawan ko eh. Yun ang gusto ko. Gagawin ko yun, ma'am. So, ganun ba? So, yan yung sample ng id. Ito yung, um, ah, ang term is animalistic urge nga natin, kung saan kailangan natin ng instant gratification. Nagsisik tayo ng instant gratification ng ating kagustuhan, ng ating mga kailangan. Ego. So, mamaya i-relate natin or makikita nyo yung difference ng id at ego dito sa sample natin. Ego, the structure that is based on the reality principle. Trying to meet the desire of the id in a way that is socially acceptable in the world. So, kanina, di ba, nauuhaw si Joanne? Ngayon, ang gagawin nitong ego. Ang sabi nga ng id, ay kailangan niya ng uminom, kailangan niya ng kumain, kailangan niya ng mapunan kaagad yung pangangailangan niya. So, ano gagawin nitong ego? Imimit niya yung kagustuhan ng id sa paraan na socially acceptable in the world. Siyempre, ikaw ba naman ang inumin ng ibang tao, dadayo ka pa ng ibang table para lang inumin yung ah, tubig ni Mr. Jan. So, yun ba ay socially acceptable? Diba hindi? Sabi ni, grabe naman yun, napaka ano naman ng babaeng yun, hindi na nahihiya, hindi na makahantay. So, ah, yung ego is nasa pagitan siya ng id at ng superego. So, bakit kaya? Ayan o. Mediates between the impulses of the id and the restraints of the superego. So, sobrang kagustuhan sa id and then superego naman kasi bumabalot siya or pag sabi superego kasi it is ginagawa mo kung ano lang yung tama. Yan, sample yan ha, sorry, hindi samples. Sample of ego. So, kung kanina, ginawa ni Joanne ay uminom agad siya dun kay Mr. Jan na baso. Ito naman ang ginawa niya. Kapag nasa ego ha, ego. Joanne was thirsty. However, she knew that her server would be back soon to refill her glass of water. So she waited until then to get a drink, even though she really just wanted to drink from Mr. John's glass. So, di ba, may mga time tayo na ganun, yung tipong makakita ka halimbawa sa plaza. Makita mo halimbawa siyang umiinom or kumakain ng favorite mong inumin or pagkain. Siyempre, kahit ba naman favorite mo yun, hindi naman ibig sabihin nun is kukunin mo kaagad, di ba? So, ito yung ego. Siyempre, siya yung kumokontrol sa pagiging impulsive nga nitong id, 'di ba? So parang kung mapapansin niyo or kung makakapag-search kayo, um, parang may isang tao na yung nasa kaliwang side niya is yung id, tapos yung nasa kabilang side is yung super ego. And then ikaw or yung tao, yung ego. Then um, kumbaga magde-decide ang tao. Depende or yung ego, depende sa kung paano niya babalansehin yung id at superego. So, dito naman tayo superego. The last structure to develop and is primarily dependent on learning the difference between right and wrong. So, dito superego, syempre alam nito ang tama at alam nito ang mali. The superego's reason for that decision is based more on moral values, while the ego's decision is based more on what others will think or what the consequences of an action could be on the individual. So, ito, si ego yung bumabalanse. Baka naman kasi mamaya,
sobrang, ah, um, sobrang moral values na yung gusto nitong si super ego pero, sa um, sobrang kagustuhan ni super ego ah, na 'wag sumuway or 'wag gumawa ng hindi tama at hindi acceptable sa society. So, hindi naman nami-meet yung need nung tao, 'di ba? So, balance lang si ego. So, sample of super ego naman. So, si Joanne pa rin ano, kunyari si Joanne. Joanne knew she could steal the supplies from work and no one would know about it. So, alam niya na may kakayanan siya maglabas halimbawa ng printer, may kakayanan siya labas din ng mga school supplies, like mga stapler, ayan. However, she knew that stealing was wrong. Alam niya na ang pagnanakaw at ang pagkuha ng gamit ay hindi tama. Kaya nag-decide siya na, 'wag kumuha ng kahit na ano, kahit alam niya na hindi naman siya mahuhuli. So, ito naman yung sa sample ng super ego, 'di ba? Kahit na, kahit kailangan ng supply ng ayun nga, mga office supply sa bahay nila or school supply sa bahay nila, 'di ba? So, mas pinipili niya na, kapag itong super ego yung nanaig siyempre mas pipiliin niya na 'wag gawin yun, 'di ba? So, yun lang, yung tatlo, id, ego, super ego. Ayan, isa pang example diyan, sabi nung id, "I need to eat right this second." As in now na, gusto ko na. Sabi naman ni super ego, "You can't do that because you're in the middle of an important meeting." So, si ego nasa gitna lang 'yan. Meron pa akong nakita, parang may isang babae na nagda-diet. So, dahil yung babaeng yun ay nagda-diet, um, siyempre 'pag nagda-diet naman ng isang tao, kahit gaano pa kadisiplinado 'yan, makakaramdam pa rin 'yan ng gutom, 'no? At nagtatalo siyempre yung kanyang isipan kasi may mga times na parang gusto mo ng mag-cheat or 'di ba parang gusto mo cheat day everyday. Pero dahil super ego, um, kumbaga nababalanse yung kagustuhan mong kumain ka ng kumain kasi nga itong si super ego ay, ito yung magre-remind sa'yo na, 'di ba nagda-diet ka? 'Di ba dapat ano ka, tama lang yung gagawin mo. So, yun yung isa sa mga nakikita kong example din sa ibang mga articles. Though ano lang naman, parang ginawa lang nilalapat nila sa mas mababaw na example para mas madali nating maunawaan ano. So yun, si Freud, Sigmund Freud. He sees man as a product of his past lodged within his subconscious. So kung ano tayo ngayon ay produkto tayo ng ating nakaraan. Kung tayo ay, nung bata tayo ay nakaranas tayo ng, karahasan, ayan. So, possible na ito yung mga nagiging dahilan bakit tayo ngayon emotional, ito yung nagiging reason bakit tayo magagalitin, ito yung reason minsan kung bakit parang kaibahan yung ugali mo, parang lagi kang black sheep, bakit parang, sa lahat ng mga kaibigan mo ikaw yung parang hindi nila maka-vibes, ba't parang ikaw lagi yung, kaibahan ng opinyon. So, possible possible yun at sa paniniwala ni Freud na, um, yun yung dahilan. Tayo ay produkto ng ating mga nakaraan. So, yun muna. So, ito ay, mag-e-end yung part 2 ng ating lesson 1. So, ayan class, ulitin ko ha, kapag may mga tanong, okay lang naman na kayo ay, magtanong, mag-comment. Kung gusto niyong humingi ng link, okay lang din, ha? Kasi, nagbigay na ako sa inyo ng reference, so makakatulong 'yun.